praise. Check, test, praise. Okay na, thank you. Praise the Lord. Mapagpalang araw po ng Sabado, brothers and sisters. Pinapakiusapan ko po ang mga kapatiran natin na nasa labas na kung maaari po ay magsipasok na po kayo at tayo makapag-umpisa na. Ayan po, nagsisipasok na po sila. May pumapasok na kasi medyo nagkukumustahan sila sa labas eh. Ituloy po natin ang kumustahan dito sa loob. Ayan. Pwede ho ba yung mga maaabot ng yung tinig ay ating kumustahin? Kamusta ka, kapatid? Kailangan abutin ng inyong tinig yung mga kapatiran natin na sabihin natin, "O kapatid, kumusta ka dyan?" O di ba? Ikaw kapatid, kumusta ka na? O di ba? O ayan. Okay, makikita ko na napakabuti ng ating mga kapatid kasi purong ngiti ang makikita mo sa kanilang mga mukha. Okay? Isettle na po natin ang ating mga sarili sa ating panambahan. Isantabi po natin ang anumang distraction sa umagang ito. Purihin ka, sambahin ka, O Diyos. Hallelujah. Damahin po natin ang presensya ng ating Panginoon habang pinapakinggan ang prelude. Hallelujah. Glorify you, O Diyos. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Anumang pagsubok ng ating
anumang pagsubok ang ating pagdaanan ay ating malalampasan. Dahil alam natin na ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin. Ang pag-ibig ay dakila. Ang pag-ibig ng ating Ama ay dakila. Salamat, O Diyos, sa higpit ng yakap mo. Dama namin, O Diyos, ang pagmamahal mo. Ang aming mga awitan at sayawan ay sa iyo lang namin itataas. Maghari ka sa aming puso. Patuloy kang mangusap sa aming Ama. Dama namin ang iyong presensya, O Diyos. Tunay na ikaw ay tapat at dakila magpakailanman. Salamat, O Diyos. Ang pinakamataas na papurit pagsamba ay sa iyo lang namin itinataas aming Ama. Salamat, Ama. Amen. Good morning, church! Batiin po natin ang mga nasa kaliwa at nasa kanan po natin. Sabihin natin na nagagalak ako na makasama ka sa araw na to. Praise God that we're all here as we worship our living God. I encourage each and every one of you to please stand up as we start praising our God. It says in Isaiah chapter 6, verse 3, it says, "And they were calling to one another, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory." Amen. Let's prepare our hearts, our spirit, and let's remind of ourselves of what God has done to each and every one of us as we worship Him today. Let's sing. You are holy, holy, Lord, there is none like you. You are holy, you are holy, holy, glory to you, our Lord. Sing one more time, you are holy. You are holy, holy, Lord, there is none like you, holy. You are holy, holy, glory to you, our Lord. Let's give our praise to Jesus. Hallelujah. Let's continue to worship Him. Come on, let's clap our hands to the Lord.
Let's sing. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Thank you, Lord Jesus. Truly that nothing is impossible in your name. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Come on, lift up your voices. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Thank you, Jesus. We praise your name. Hallelujah. Sing one more time. Not gonna live. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel, Lord. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Come on, church. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Woo! Let's clap our hands to Jesus. Let's sing, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe, yeah. I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. Through you, I can do it. Come on, church, lift up your voices to Jesus. I can do all things. Amen. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing. I believe. I believe. I believe. Woo! I believe. I believe in you. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. Yeah. I believe. I believe in you. I believe. I believe. I believe. I believe in you. Hallelujah. We praise you, Jesus. We believe in your name. And we bless your name, Jesus. You are the King of kings and the Lord of lords, Lord. And you deserve all our praises, Lord. You deserve our best worship, oh God. So as we sing this song, Lord God, may you be glorified. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for saving us on the cross. Thank you, Lord, for your continuous love and grace to each and every one of us, Lord. You are with us,
and you will never leave us nor forsake us. You paid my debt, raised me from death. You washed me clean, made me whole again with your love, your blood, your touch, and your hand that saved my soul and my life. Blessed be your name, oh glory. Glory and highest praise. Blessed be your name, the King of kings and the Lord of lords, worthy to be praised. Blessed be your name. Ooh. You took my shame, Lord. You took my shame and carried my pain. You wiped my tears and you calmed my fears with your blood, your touch, and your hand that saved my soul and my life. Lift up your voice to Jesus. Blessed be your name, Lord. Glory and highest praise. Blessed be your name, the King of kings and the Lord of lords, worthy to be praised. Blessed be your name. You tore the veil, you broke the chains, you gave us freedom that we need. Come on, declare it to Jesus. You broke down the walls, you paid it all, you gave your life, oh Jesus Christ. Blessed be your name. Blessed be your name, oh glory. And highest praise. Blessed be your name, the King of kings and the Lord of lords, worthy to be praised. Blessed be your name. For the very last time, let's sing it out. Blessed be your name. Lift up your voice to Jesus. Glory and highest grace. Blessed be your name, the King of kings and the Lord of lords, worthy
Jesus. Let's continue to worship our living God. Lord, you said in your word, it is finished. It is finished, Lord. And right now, we celebrate your victory. And thank you, Jesus, because we know that we are also victorious through you. Thank you so much, Lord. We worship you. Hallelujah. You deserve all our praises, Jesus. You're worthy of our praise. Let's sing. You were always fighting for us, heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of you, in your name I will bow down. In your presence we reside, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple, let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. Interceding, you are ever as the lost become the found. You can never be defeated, for you wear the victor's crown. You are Jesus the Messiah, you're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship. Hallelujah. Stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You've overcome. You've overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You've overcome. You've overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You've overcome. You've overcome. Every hiding must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You've overcome. You've overcome. At the cross, the work was finished. You were buried in the ground, but the grave could not contain you, for you wear the victor's crown. Victor's crown.
Jesus, and we glorify you. Truly, Lord, that you deserve all the glory and honor and praises. This is our worship. This is our prayer. And everybody says, amen and amen. Let's give the gift. Let's give the best praise to Jesus. Isang mapagpala pong tanghali sa ating lahat. Tanghali po na, magandang tanghali po. Umaga pa pala. Yan. Praise the Lord. At narito na naman tayo sa ating bahay panambahan. At tayo mananalangin sa Panginoon. Samahan niyo po ako. Sabi nga po dito sa Psalm 63 verse 3 and 4 says, because your love is better than life, my lips will glorify you. I will praise you as long as I live, and in your name, I will lift up my hands. Sabi nga po, napakarami pong pasasalamat ang ating mga kapatid at babasahin ko po. Narito nakasulat, pero bawat isa po sa atin ay alam kong may thanksgiving sa Panginoon. Kaya nga sabi po ng Paderna family, thank you Lord for adding another year and keeping me and my family safe. Thank you, Lord, sa Paderna family. And thank you for the blessings and good health. Sabi po ng Paderna family rin. And dito rin sabi po ni Sister Connie, thank you, Lord, for the success of colonoscopy and endoscopy procedures para po sa kanya. Thank you, Lord. And sabi rin po ni Sister Connie, thank you, Lord, for the God's favorable results of Sans Emmanuel Medical. And then, nagpapasalamat din si Kuya Dong. Sabi niya, thank you Lord sa guidance and protection at job stability para sa akin at sa aking mga anak. And thank you Lord completely na nasa name ko na yung kotse na ipinalit ni Lord from Honda accident last July 2, 2024. And sabi rin niya, thank you Lord, natapos na sa PNP training si John Malakay and glory to God. Sabi ni Kuya Dong. Yun din. At ang Narciso family ay nagpapasalamat dahil sa approval ng transfer visa ni Sister Bernadette. And sabi rin niya, thank you Lord for the safe travel and protection. And thank you for the wisdom and knowledge at sa work niya. And thank you Lord din sa health ng kanilang family and the entire clan. Glory to God po. Napakarami pong thanksgiving ng ating mga kapatid at alam po natin na bawat isa ay may kanya-kanya tayong thanksgiving kaya dinulog na natin lang sa ating Panginoon ang ating pasasalamat. At meron tayong mga prayer request dito galing kay Sister Joy M. Continuous provision for Kuya Jim Wells chemotherapy and praying for Sister Lenlen dahil na mild stroke po siya and wisdom sa mga doctors na mag-undergo ng kanyang procedures at naway pagkalooban din siya ng Panginoon ng provisions dahil wala po siyang insurance. And job provision para po kay Sister Nicole De La Torre and praying for favorable findings sa breast ultrasound ni Sister na si Rhoda Hupainda. And then God's favor for my biopsy result from Sister Connie, and from Narciso family, healing of cousin's cancer, Edeline Diaz, healing of my mother's kidney and heart problem, safe travel and financial provision, God's perfect plan for my investments, family salvation, God's wisdom, and God's wisdom for the school of her kids. Sama-sama po natin ito'y panalangin sa Panginoon at samahan niyo po akong iluhod lahat ng ito sa Panginoon. Tayo po'y magsiluhod. Dakilang Diyos, Ama namin makapangyarihan, you have come everything, Panginoon. Kung may salita pong higit pa sa salamat, dakilang Diyos, ito yun ang para sa iyo, dakilang Ama.
Salamat, O Diyos, dahil dinala mo kami dito ng safe and sound, Panginoon, upang makasama ka namin, dakilang Diyos. Bagamat kasama ka namin sa araw-araw, Panginoon, iba yung dito kami sa panambahan mo makapunta, dakilang Diyos. Ang presensya mo ay nasa aming puso, Panginoon. At bago namin sabitin, dakilang Diyos, ang aming mga panalangin, humihingi kami ng kalinisan sa aming mga puso at isipan, dakilang Diyos, upang maging karapat-dapat kami sa iyong pagpapala, dakilang Diyos. Narito kami, Panginoon, naninikluhod, dakilang Diyos, at itinataas namin sa iyo ang aming mga panalangin, dakilang Diyos. Sa mga taong may sakit sa oras na ito, Lord, hipuin mo ang kanilang mga katawang pisikal, dakilang Diyos. Alam po namin, Panginoon, na ito'y pansamantala lamang na sakit, dakilang Diyos. At ang kagalingan ay magmumula sa iyo, Panginoon, dahil ikaw yung dakila naming manggagamot, dakilang Ama. Sa lahat po ng Panginoon na may iniisip na hindi magaganda tungkol sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga visa, Lord. Lord, ikaw ang siyang manguna, dakilang Diyos. Alisin mo po ang worries sa puso ng bawat isa, dakilang Diyos. And even sa mga naghahanap po ng trabaho, dakilang Diyos, dinala mo po sila sa lugar na ito upang makapagtrabaho rin, dakilang Diyos. At sa amin, Panginoon, na may mga trabaho, Lord, salamat, dakilang Diyos, dahil ito yung daluyan ng pagpapala mo sa bawat isa sa amin, dakilang Diyos. Itinataas namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga companies, dakilang Diyos, na patuloy mo pong biyayaan ang mga companies na pinagtatrabuhuhan namin, dakilang Diyos. Salamat, dakilang Diyos, dahil alam po namin, Panginoon, na hindi ka nagkukulang sa bawat isa sa amin, dakilang Diyos. Kaya narito kami, Panginoon, at higit sa lahat, Panginoon, ay mabigyan ka namin ng kapurihan, dakilang Diyos. Ama, itong iglesyang ito itinayo mo 40 years ago, dakilang Diyos. Narito kami sa grasya mo lamang, dakilang Diyos. Dahil alam po namin, Panginoon, na magiging matagumpay, dakilang Diyos, ang nalalapit na anniversary, dakilang Diyos. Ikaw yung siyang maitaas, dakilang Diyos. Anumang hadlang, dakilang Diyos, Lord, narito lamang po kami para at handang sumunod sa iyong ipagagawa sa amin, dakilang Diyos. Salamat, dakilang Diyos, sa buhay ng bawat isang naririto, dakilang Diyos, and even sa mga kapatid namin na wala rito, dakilang Diyos. Ama, samahan mo po sila at alam po namin, Panginoon, na may mga ginagawa silang iba, dakilang Diyos. Lord, ang panambahan pong ito ay bukas kanino man, dakilang Diyos. Kaya narito kami, dakilang Diyos, at tumutulong upang maipalaganap ang iyong salita, dakilang Ama. Ama, may kanya-kanya kaming prayer request, dakilang Diyos. Saliksikin mo po ang puso ng bawat isa sa amin sa oras na ito, Panginoon. Samahan mo po kami, dakilang Diyos, sa aming ipinapanalangin sa iyo, Panginoon. Hindi po hanggang kisami lamang ng panambang ito, kundi hanggang sa trono ng iyong biyaya, dakilang Diyos, ang mga panalangin namin, Panginoon. Ito yung panalangin namin, Panginoon, na hindi kami magsasawang tataas at sasambitin ito sa iyo dahil ikaw yung Diyos na nakikinig. Ikaw yung Diyos na sasagot sa aming panalangin, dakilang Diyos. Ang gusto mo lamang sa aming mga puso at isipan ay ang kilalanin ka bilang Panginoon, tagapagligtas ng aming buhay. Bagamat kami nagkakasala, dakilang Diyos, nandiyan pa rin yung iyong grasya na hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Dahil mahal mo kami, Panginoon, kaya binabalik namin, Panginoon, yung pagmamahal na nararapat lamang sa iyo, Panginoon. Dahil Diyos, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang nakakaintindi ng buhay namin, Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Lalo na po doon sa mga taong may sakit sa oras na ito, Lord God. Napakarami pong may sakit, napakarami pong walang trabaho, napakarami pong walang makain sa kanilang hapagkainan, dakilang Diyos. Dito ay sapat kami, marami kami nakakain, ngunit sa ibang tao, Lord, ang pagkain ay kulang, dakilang Diyos. Lalo na ngayon, Panginoon, may mga kalamidad, Lord. Ang mga sakahan, ang mga bahay ay nasisira, Lord. May mga lindol, dakilang Diyos. Ngunit kami, Panginoon, ay patuloy mong binibiyayaan, dakilang Diyos. Salamat, dakilang Diyos, dahil alam po namin, Panginoon, na bawat isa sa amin ay gagamitin mo, Panginoon, upang ang iyong salita ay maihayag sa bawat isang hindi pa nakakakilala sa iyo. Father God, tulungan mo rin po yung bansa namin, dakilang Diyos.
Napakarami pong issues, Panginoon, na sigalot, Panginoon, Lord. Alam po namin, Panginoon, may katapusan din ito at magiging mapayapa muli ang bansang Pilipinas, dakilang Ama. Salamat din po, Panginoon, sa lugar na ito dahil alam po namin, Panginoon, sa lugar na ito ay malaya kami nakakapanambahan sa iyo, Panginoon. Malaya namin nagagawa yung gusto mong ipagawa sa amin, dakilang Diyos. Kaya narito kami, Panginoon, sa iyong harapan, handang sumunod anuman ang iyong pagagawa sa amin, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa iglesyang ito na patuloy mong pinalalago, Panginoon. Napakarami na pong miyembro ng FCC saan mandako ng mundo, dakilang Diyos, Lord. Naway maalala nila, Panginoon, na ang FCC ang naging daluyan ng kanilang paglago bilang Kristiyano, Panginoon. Naway maalala nila ang FCC, dakilang Diyos, na sa kanilang buhay, minsan narito sila, nakarinig ng iyong salita, dakilang Diyos. Marami na rin po kami, Panginoon, mga kapatid na nakakilala sa iyo. Ang iba po, Panginoon, na hindi bumabalik sa iglesia mo, pero natamnan na sila, Panginoon, ng iyong salita, dakilang Ama, Lord. Pakilusin mo po ang iyong banal na espiritu upang maalala nila ang iyong salita at manumbalik sila sa iyong gawain, dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isang narito, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa iglesyang ito na patuloy na kami binibiyayaan ng magagandang salita na nagmumula sa iyo. Sa aming mga pastors, Panginoon, na siyang umuhubog sa amin upang ang iyong salita ay maintindihan namin ng lubusan, dakilang Diyos. Salamat po sa buhay nila, Panginoon, at even sa kanilang mga pamilya, dakilang Diyos. Lord, patuloy mo pong palain ang iglesyang ito, dakilang Diyos. Hanggang kami narito, dakilang Diyos, maglilingkod kami na may papuri, pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po. Salamat po, Elder Nolly, sa pangunguna sa amin sa panalangin. Muli po, magandang umaga sa bawat isa. Magpatuloy po tayo sa ating gawain. Bigandaan po natin ang ating mga announcement mula po sa prayer ministry, children ministry, youth ministry, praise and worship ministry, men and women's ministry, and anniversary committee. Let us watch the video announcements. Ayan po ang mga activities ng ating church. Busy-busy na naman po ang ating church, lalong higit po sa padating na anniversary. Ano nga po pala ang ating theme? Pakisabi nga po. Fortified, go, grow, and glow
in God's love. Pakiulit nga po. Grow God's love. Praise the Lord. Ayan po. Okay, pagpatuloy po natin ang ating gawain. Meron ho tayong purihin natin ang ating Panginoon. Pinagkalooban po tayo ng 7 bisita. Praise the Lord. Sa aking mga bisita, kung aking pong tatawagin ang inyong pangalan, maaari po kayo po ay makitayo sumandali at para po ma-recognize po kayo ng ating kongregasyon. Kim Lynn Amper. Invited po siya ni Jerry. Jasmine Alcan. Invited po siya ni Sis Connie. Donna Pedrocha. Invited po siya ni Atilani. Charlene. Ricardo Mangulabnan. Wilma Mangulabnan. Invited po siya ni Mark Ortiz. At ang ating pong si Lourdes Samson, ang pampito. Invited po siya ni Michelle Samson. Salamat po mga kapatid sa inyong pagdalo at parati po namin sinasabi na kami po ay naniniwala na ito po ay hindi ang una, bagkos ito po ay simula pa lamang ng inyong pagdalo dito sa FCC. Welcome na welcome po kayo sa aming sa Filipino Christian Church. Maaari na po tumayo yung maupo yung nakatayo. Yan po, malapit na. Maraming salamat din po sa mga kapatiran na patuloy na nag-iimbita para dumalo sa ating mga gawain. Maraming salamat po sa inyong lahat. At pinagbibigay alam ko po sa aming mga guests na kami po ay may mga different na worship celebration. Ito pong kasalukuyang ginaganap ay ang aming Saturday worship celebration na sinisimulan po namin ng 10:15 up to 12 o'clock p.m. At nga, kasabay po nito, ang alam ko po anniversary ngayon, ang Counterflow Youth. Batiin po natin sila ng happy anniversary. Sila po ay nagsiselebrate ngayon sa basement ng kanilang 10th year anniversary. Happy anniversary po sa mga kabataan ng FCC. At bukas po ay meron po kaming Sunday worship celebration. Ginaganap din po to ng 10:15 up to 12. Sa basement naman po yon. Kasabay po noon ay ang children ministry nasa F6. Yung pong celebration, ang worship celebration po namin ng Saturday, ay may kasabay din po yun na children ministry, na ngayon po ay nasa kanya-kanyang mga kwarto. At kung hindi po kayo available ng Saturday and Friday, meron din, Saturday and Sunday, meron din po kaming Friday. Panggabi po yun, 7:30 to 9. Ayan. Meron din po silang kasabay, meron din po yung kasabay na children ministry. Yung pong tinatawag naming timbrels na from 5:30 to 6:30. Ang children ministry po ay, children choir po ay 7:30 to 8:30. And then yung yung all levels po ng children ministry ng Friday ay nasa F6 din po. Meron din po kaming prayer meeting. Yun po ay ginaganap ng every Tuesday from 8 to 9. So sa mga guests po namin at maging sa mga bagong attendee, kung meron man po ngayon dito, ini-invite po namin kayo na maging part ng worship service sa kahit anuman pong araw. Hindi ko maintindihan. Meron po tayong inabot na special CGM after the service. Kung meron po kung gusto niyo po umattend ng special CGM after the worship service, maaari po kayong pumunta sa conference room, second floor, or maaari niyo pong lapitan ang any member or yung ministry po ng CGM para po maihatid po kayo sa conference room. Ayan po, muli po, pasalamatan po natin ang ating Panginoon sa mga
guest na nandito ngayon at sa mga patuloy na nag-iimbita. Thank you, Lord, sa buhay niyo po. Magpatuloy po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Tayo po ay magsatayo para po sa ating scripture reading. Kindly open your Bible in Colossians 3, 18 to 21. 18 to 21. I will be reading it in New International Version. Again, Colossians 3, 18 to 21. And it says, "Wives, submit yourself to your husband, as is it fitting in the Lord. Husbands, love your wives, and do not be harsh with them. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Fathers, do not embitter your children, or they will become discouraged." Praise God for the reading of His Word. Maaari na po kayong maupo. Pasensya na po. Nasanay po kasi ako ng pagkayari ng scripture reading, si pastor na yung aakyat. Kaya bumubulong si pastor Okay, magpapaliwanag po ako mamaya sa barangay. Okay po, alam ko po na ang bawat isa ay pinagpala. Umpisan po natin ang testimony. Sino po ba ang pinagpala ng Panginoon dito? Maaari pong tumayo. Meron po kayong time para po ipakita o ipagsigawan kung paano ang Panginoon naging mabuti sa inyo. Sino po? Gusto nyo ba tumawag ako ng pangalan? Si Crystal daw po. Sabi ko sa inyo, tatawag ako Tawagan ba to ngayon? Di ba volunteer? Yung praise and thank the Lord sa, dapat nilipat na po kami ng flat. Ang dami-dami na naming hinanap na mga na flat na na pinagpe-pray po namin. And right timing, so bukod sa pinipray po namin yung promotion po sa company po namin. So I praise and thank the Lord kasi pinrovide po ni Lord yung promotion sa company po namin. And plus family status po. So hindi na po kami lilipat. I praise and thank the Lord kasi talagang pinagpray po namin ng matagal na panahon yun. Buwat nung umalis si Pastor Francis sa bahay po namin, talagang siya po talaga yung nag-help po sa amin in providing the payment po sa flat po namin. So praise and thank the Lord kasi talaga dinedicate po talaga namin yung bahay na yun for Bible study po namin, activities po namin. So praise and thank the Lord sa right timing. So God is always in perfect timing. So lang po talagang all we have to do, dapat na differentiate natin yung God is working on eternity, eternal timing. So tayo po ay in calendar day. So salamat sa Panginoon sa perfect provisions ng niya sa buhay namin. Thank you, Sis Crystal. Sino pa po? Okay, si brother, Jasper. Ay, sorry. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ay nagpapasalamat ng aking pamilya kasi kakagaling lang po namin ng bakasyon. At mabuti po ang Panginoon kasi before we went for vacation po, nagkaroon po kami ng training for intentional witnessing. So it was a very good tool po kasi it is our heart's desire po na makapag-reach out din po sa mga relatives, especially dun sa parents or sa relatives ng aking misis. So we were able to at least went to 3 different families, homes, as nakapag-share ng Word of God and Gospel. So it was really a very fruitful vacation other than yung mga personal namin na nilakad. So I praise and thank God kasi nga we were equipped sa ginagawa ng ating church
para sa mga ganitong klaseng gawain. Kasi nga, we are Christian kahit dito tayo or nasa bakasyon tayo, yung status natin hindi naman nagbabago. So we praise and thank God for that. And also, sa pagdating din po ng brother-in-law ko, yung kapatid ni Sheila na nakapasok naman dito at wala namang masyadong tanong at madali lang din ako nakapasok po sa UAE. And marami po talaga kaso lang maubusan tayo ng time at mahirap po kakasunod. So I praise and thank God for all of these blessings. Thank you po. Praise the Lord, si Brother Willie Ortiz po. Bali, 25 years na po ako rito sa UAE. 20 years na dito sa FCC, 2004. Noon, ano pa noon bali, si Indiano pa mo yung noon, ang pastor. Tapos hindi na ako umaten. Itong pag-attend ko, may Pilipino, napaka-energetic, gwapo. Siyempre, alam niyo ako sino yun. So, Pastor Benji po. Tapos 300 lang kami noon. Tapos ngayon, umabot na ng 1,500 na mahigit. So, praise the Lord sa ginagawa ng Panginoon sa FCC. Tapos, born again ako dahil tinamaan po ako sa Makati. Nagkaroon po ng isang gunshot dahil, praise God, binuhay ako ng Panginoon dahil 30 years na po yung bala na yan sa katawan ko. Andito pa rin po yan, hindi po ko nawawala. So, ewan ko ba't hindi po ako natitrace sa airport pag lumalabas tsaka papasok. Pero purihin ng Panginoon sa kabutihan. Glory to God. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ako po si Sister Richelle Suitos. Una-una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa aming FCC family. Kami po ay for the past 5 months naging laman ng prayer dahil sa pregnancy ko na meron po akong preeclampsia. Then there's a threatened abruption of placenta. And praise God po, after 5 months, dala-dala ko na yung miracle baby namin na 28 weeks po. Talagang salamat po sa The Sowers family, kay Tatay Pastor Benji and Ate Nanay Pena family din po na nung time din po na wala din po yung mother-in-law ko na nasa Pinas. Salamat po sa lahat ng blessings. Talagang inintay ko yung pagkakataon na magpasalamat din po sa lahat ng prayer warriors namin. Ito na po, dala-dala ko na po yung miracle baby namin na talagang binigay ni Lord. Napakabuti po ng Lord. Minsan sabay-sabay yung trials pero sa biyaya niya, kapit lang po talaga tayo kay Lord. At sa mga kapatiran na talagang patuloy na sumusuporta sa panalangin din po, napaka-powerful po nun. To God be the glory po. Meron pa po ba? Yan. Amen po. Nagpapasalamat po ako sa Lord kasi galing lang din kami ng bakasyon. At binagyo kami ng 23 ng July, 24. Parang pumasok yung bagyo, 23. Reunion namin ng 20 hanggang 22. At talagang desire ko talaga na masyara ng aking pamilya. Pero salamat sa Lord kasi bumagyo. Kasi nung time na pinipilit ko yung pagkakataon na nandun sila lahat, scattered kasi may basketball court dun sa reunion na, tapos may billiard. So talagang ang gulo-gulo, may swimming pool. So nung bumagyo, kumain kami sa isang lugar, hindi sila makaalis kasi umuulan, napakalakas ng ulan. Sabi ko, ito na yung pagkakataon. Tapos kinuha ko yung mic, then I shared the gospel. To God be the glory. Nawa, mapalo up ko sila ng mapalo up. At lahat sila pumikit at that time and they asked the Lord for a covenant, for prayer na tatanggapin nila as a relationship with the Lord. At patuloy po lang natin ipag-pray yung mga mahal natin sa buhay kasi yun lang naman yung legacy na pwede nating iwan dito sa mundo is yung makasama natin sila sa langit, di po ba? So yun po ang pinagpapasalamat ko sa ating Panginoon. Last po, meron pa po ba? Pwede pa pong isa. Yan, si Sister Tin. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Sis Christine Joy Garcia. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi po last Sunday, nanganak na po yung hipag ko. And we were blessed to have po another baby boy.
which ang aking pong hipag is 42 years old na. So, we're asking for prayers din po for her fast recovery po kasi nasa hospital pa rin po sila ni baby. But I praise and thank God po kasi we don't really expect it, Lord, na maging successful kasi nga po 42 years old na siya and kamuntika na po talaga siyang mag-eclampsia. So, I praise and thank God po sa panibagong family sa aming family po. And another thankful po ako kasi last July 5 na walan po ako ng trabaho. And then this Wednesday po, I praise and thank God po kasi na-offeran po ako ng another job which is much better po sa previous work ko. Kaya glory to God po. Thank you po. Praise the Lord. Patunay lang po yan na kahit sang anggulo ng buhay ng isang anak ng Kristiyano, ang Panginoon po ay laging nandiyan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa lahat ng testimony ng ating mga kapatid. Praise. Magandang umaga po sa inyong lahat. Napakasarap pakinggan ng mga testimony, parang ayaw mo nang matapos. Purihin ang Panginoong Diyos sa mga testimony at alam ko na marami pa sa atin ang nais itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Next month po, second Saturday, ay meron pa po tayo mga testimony time. Okay, aral po tayo. Bago po tayo mag-aral ng salita ng ating Panginoon, katulad ng nakagawian, magde-declare po tayo ng blessings sa atin pong nasa katabi, sa atin pong nasa kaliwa, at nasa kanan. Sabay-sabay po muna nating basahin ang nasa Efeso 1:3. 1, 2, ready, read. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Ang nais kong bigyan nating emphasis dito ay yung pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabihin po natin sa ating nasa kaliwa, punong-puno ka ng blessing, kapatid. Ganyan din kahapon eh. Maikli lang yung pinasasabi ko, parang humahaba, ano? Okay, mag-aral po tayo. Fortified in the knowledge of Christ, the study on the book of Colossians. Ang pinaka-theme ng book of Colossians na sinulat ni Apostol Pablo ay the supremacy of Christ. Pero hindi lamang siya tumatalakay ng mga tinatawag naming doctrinal treatise o yung mga theological treatise sa chapter 1 and chapter 2. Dinepend niya ang pananampalataya at ang paniniwala tungkol kay Jesus na kasapatan ng ating Panginoon na ito ay higit pa kaysa doon sa paniniwala ng mga Greek philosophy, kaysa doon sa legalism, kaysa doon sa mysticism and asceticism. Pagdating naman sa chapter 3 at chapter 4, tinatalakay niya ang application or ethical application ng mga tinalakay niya ng chapter 1 and chapter 2. Sapagkat ang ating pananampalataya ay hindi sapat na hanggang isip at hanggang puso lamang. Kinakailangan ito ay nagre-reflect, kinakailangan ito ay nakikita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kung kaya sa atin pong pag-aaral, meron po tayong panibagong series, mini-series din po yan, Supremacy of Christ Demonstrated in Our Daily Living. Sa pang-araw-araw nating pamumuhay, dapat nagre-reflect at nakikita ang ating Panginoong Jesus. Tulad sa limbawa, nung nakaraan, tinalakay natin na dapat nakikita siya at supreme siya sa ating Christian fellowship. Ngayon naman po, ang pag-uusapan po natin ay sa tahanan naman po. Medyo minodified ko lang ng kaunti ang atin pong pag-aaral. Nilagay ko yung guidelines for family living. Ang dahilan po nito ay dahil sa si Harold Sela. Palagay ko'y kilala ng mga kasabay kong naging mananampalata po yan. Isa sa program niya sa DCS, noong bata pa kami, ay yung Guidelines for Family Living. Siya po ay kinuha na ng atin pong Panginoon
at para alalahanin lamang ang kanyang alaala ay idinagdag ko sa atin pong pag-aaral yung guidelines for family living. Nagkaroon siya ng malaking impact sa paglago ko sa aking pong pananampalataya. Okay, Colossians chapter 3 verses 18 to 21. Ganito po ang gagawin po natin. Magkakaroon po tayo ng response reading. Kapag sinabi kong wives, yung mga asawang babae, babasahin yung verse 18. Sa husband naman, ang babasahin yung 19, and so on and so forth. Ito yung mga member ng mga family. Ito yung mga miyembro ng household na tatalakayin ko po ngayon. Ready na po ba tayo? Simple lang naman ang instruction. Okay, 1, 2, ready? Wives. Husbands. And do not harsh with them. Children. Lahat ng parents. Fathers, do not embitter your children or they will become discouraged. Meron po tayong dalawa na pag-uusapan. Yung relationship sa pamilya. Number 1, marriage, husband and wife. Yun naman pong supremacy of Christ in parenting, parent naman doon sa children. Ito po ang ating pong pag-uusapan. Sa pag-uusap po natin ito, meron tayong 3 na tatalakayin para may apply natin ang supremacy of Christ. Titingnan po natin ang the character of Christ, at yung pangalawa, the teachings of Christ, at yung pangatlo naman po ay suggestion lamang ito, ilang practical applications paano natin i-apply ang ating pong pag-aaral. Magsimula po tayo sa ating pag-aaral. Sabihin nga po natin, supremacy of Christ in marriage. Kung mayroong isang bagay, kung mayroong isang unit ng society, sabi ng mga sociologists, the basic unit of the society, pamilya, di ba? Sabi rin ng iba, ito ang foundation ng society. Dito nagsisimulang lahat eh. Sabi ng isa, ito yung nucleus ng society. Ibig sabihin, lahat ng society, lahat ng lipunan ay nagsisimula yan sa pamilya yan. At ang paniwala ko, mga kapatid, kung mayroong isang bagay na ginagawa ang Diablo, ay sirain ang lahat ng itinayo at itinatag ng ating Panginoon. Ang pamilya, itinatag ng Lord yan. Kahit anong klaseng pamilya, Kristiyano o hindi Kristiyano, sapagkat siya naman na nag-create. Sapagkat siya nag-create ng lahat ng tao, inilagay ka sa isang pamilya. So, create ng ating Panginoon, ang gagawin ng Diablo, mga kapatid, i-destroy niya yan. Wawasakin niya yan. Once na nasira ang pamilya, masisira na ang community, masisira ang church, masisira ang lipunan. At kapag wasak lahat yan, mga kapatid, wasak ang isang bansa. Yun ang nakikita ko pong domino effect. Kinakailangan po, ang ating pong pamilya ay maging sang-ayon sa nais ng ating pong Panginoong Diyos. Tingnan po muna natin sa relation ng mag-asawa. Una, instruction to wives. Pakibasa po uli ng mga babae. 1, 2, ready, read. Ang akala natin minsan, doon sa word na be subject o submission to your husband, this is a negative word. Negative, parang mababa ako kaysa kanya. Iniisip natin, paano magpapasubmit? Merong ibang babae, wala naman siguro dito, na ang tingin niya, hindi siya pwede magpasubmit sa kanyang asawa. Bakit? Mas malaki kita niya eh. Mas malaki ang sahod niya. Meron naman mga babae, mas malakas sumigaw. Meron po ba dito? Pakitaas lang. Wala naman magtataas ng kamay. Mas malakas sumigaw kaysa doon sa lalaki. Meron mga lalaki kasi, mga timid na ganyan, di ba? Tulad ko. Mga ganun ba? Pero meron mga babae, malalakas sumigaw po yan. Ang akala nila, mga kapatid, kapag ka nagpasubmit ka, ay hindi pwede. Palakasan to ng boses. Para yan ang kita to. O yung titulo, minsan title, di ba? Walang natapos yung lalaki. Ikaw naman, babae, may natapos. Paano ako magpapasubmit sa isang taong mas taas ang natapos kaysa sa akin? Mga kapatid, tandaan po natin ito. The word submission sa Biblia is not a negative word. Alam niyo po ba kung bakit? Papakita ko sa inyo mamaya, even Jesus Christ, ginamit yung subjection na yan. Siya ay nagpailalim sa kalooban ng Ama. Siya ay nagpailalim sa kalooban ng kanyang mga magulang. So bakit sasabihin mo na negative word kung in-apply ng ating Panginoong Kristo? So hindi po siya negative word. Paliliwanag ko po kung anong ibig sabihin dito. Una tingnan natin, as fitting in the Lord. Sa Ephesians naman, ang nakalagay, as you do to the Lord. Wives, submit yourselves to your own husband as you do to the Lord. Ano ang ibig sabihin nito?
As fitting to the Lord, ibig sabihin nito, in accordance to the teachings and will of God. Yun lang ibig sabihin nito. Bakit ka magpapasubmit? Hindi dahil mababa ka. No, hindi. Bakit? This is in accordance. Ito ay sang-ayon. In line with the teachings of Jesus Christ. Yun ang dahilan kung bakit ka magpapasubmit. Kung iniisip natin na ito ay usapin ng titulo, usapin ng... Hindi po usapin yan. Ito po ay usapin, iniuutos ba ito ni Lord? Yes, tapos ang kwento. Yun lang yun eh. Tapos ang kwento, iniuutos ng Lord eh. So ano dapat mong gawin? The only option is to obey. Sundin po natin yan. So, mga asawang babae, no? Kung tayo po ay hindi nagpapasubmit sa ating po mga asawang lalaki, magbalik loob na po tayo. Sapagkat darating ang pagkakataon, magbibigay... No, serious ako. Darating ang pagkakataon, magbibigay sulit tayo sa ating Panginoong Diyos. Bibigay sulit po tayo sa ating Panginoon. Sapagkat yun ang sinabi niya eh. Yun ang ginawa niya eh. At meron pong epekto yan. Ito paniwala ko eh. May epekto po yan. Maging sa mga anak natin, may epekto po yan. Yun ang tingin ko. Kapag ka nasira ang design ni Lord, pakikita ko sa inyo mamaya na sa pamilya, inilagay ng Panginoong Diyos ang head lalaki. Pag nasira ang design ni Lord, hindi maaaring wala epekto. Hindi po maaaring wala epekto yan. So kinakailangan, mag-unawaan po natin kung ano ang nais ng ating pong Panginoon. As to the Lord naman, ibig sabihin nito, motivation, to please and honor God. Bakit nagpapasabit ka sa iyong asawa lalaki? To please and honor God. Para i-please mo at i-honor ang ating Panginoon. Tingnan natin ang the character of Christ. Ano kaya ang character ng ating Panginoong Kristo? Ang nakita kong karakter ng ating Panginoong Kristo dito, mga kapatid, ay humility. Banggitin nga po natin, humility. Pagpapakababa, yun ang nais ng Lord na maunawa natin. Mga babae, nais lang ng ating Panginoon, matuto tayo ng humility. Bakit? Yun ang karakter ni Jesus Christ eh. Ephesians chapter 2, 5, 8 to 9. Bagamat siya ay nasaan yung Diyos, nagpakababa siya. He humbled himself. So, ito po yung tinuturo dito ng ating Panginoong Diyos. Nais ng Panginoon na yung karakter ni Jesus Christ, i-emulate natin, gayahin natin yung karakter ng ating Panginoong Jesus ng humility. Pangalawa, tingnan naman natin the teachings of Christ. Ano naman ang gusto ituro dito ng ating Panginoon? Respect for God-given authority. Respect for God-given authority. Ito, ang Panginoong Diyos, nagbigay, siya yung higher, tawag namin doon sa theology, higher authority siya. Higher authority. Siya yung may authority sa lahat. Pagkatapos, para maging maayos, yung lahat ng kanyang nilikha, nagbigay siya, mga kapatid, ng tinatawag po namin lower authority na dapat mong sundin. Dahil pagka wala ang authority at pag wala ang pagsunod sa authority, ang tawag po natin doon ay anarchy. Kanya-kanya tayo kapag walang authority. So dapat mayroong authority at yun ang ginawa ng ating Panginoon. Ano ang mga authority na binigay ng Panginoong Diyos? Tingnan natin. Number 1, government. Sabihin niyo sa akin, kung sino ang inilagay ng Diyos na delegated authority sa gobyerno o sa bansa? Sino? Presidente. Yes. Prime Minister. Dito sa lugar na ito, sino? Sheikh. Siya yung authority na ibinigay ng Diyos. Pastor, ng Christian yun. So what? So what? Basta si Lord, kay Lord galing yan. Lahat ng authority galing kay Lord dyan, mga kapatid. Pangalawa, tingnan po natin. Sa school, sino ang inilagay ng Lord na authority? Exactly, principal, teachers, supervisor. Yan yung inilagay ni Lord. Sa church, sino ang nilagay ni Lord? Pastor, elders. Yan ang nilagay ng Panginoon. Sa kumpanya ninyo, sa company ninyo, sino yung nilagay ni Lord na authority? CEO, supervisor. Sa pamilya, sino inilagay na Lord na authority? Yun lang. Hindi natin masagot. Husband, mga kapatid. Husband, tingnan ninyo. Tingnan niyo ito. Wives, submit yourselves to your own husband as to the Lord. For the husband is the? O sino? Sino inilagay ng Panginoon?
Ito, tandaan po natin, ano? Since ng ating Panginoong Diyos ay naglagay ng tinatawag nating delegated authority na sinabi ko kanina, kapag ka nag-rebel ka, tawag namin na rebellion, no? Usurping authority. Pag nag-rebel ka against the authority, mga kapatid, you are rebelling against God. Totoo yun. You're rebelling against God. Kapag ka nag-rebel ka against authority. Saka na lang natin pag-uusapan yung civil disobedience. Hindi ito yun. Pero ang pinupoint lang po natin, mga kapatid, ang teachings ni Jesus Christ is to obey the authority. God-given authority. Delegated authority yan na ibinigay ng atin pong Panginoon Diyos. Tingnan po natin naman ang practical application. Sa mga babae, ito mga practical application po namin sa inyo. Show support, respect, and empower your husband. Kilalanin natin na siya yung authority nilagay ng Panginoon. Pakita natin ang pag-support sa Kanya. Irespeto natin siya na maging number 1 ka ng asawa mo. Huwag mo sisiraan ang asawa mo sa harapan ng mga tao at maging nakatalikod. Yung asawa ko nga talagang ganyan. Hindi wag ganun. Wag ganun, mga kapatid. Wag po natin sisiraan. Maging number 1 fan tayo. Maging sa mga anak natin. Wag natin sisiraan ang ating mga asawa lalaki. Minsan, mayroong mga nanay, yung tatay mo, talagang ganyan. Wag ganun. Masira ang pangalan namin sa mga anak namin. Lalaki po yan. Lalaki yan na hindi inirerespeto ang authority ng magulang. Wasak na yun. Masisira na yun kasi nasira ang design ng atin pong Panginoong Diyos. Tignan po natin ang pangalawa. Instruction naman para sa mga husbands. Sa atin naman po. Kaya magbabasa naman ngayon ay ang mga lalaki ang magbabasa po. Yung mga husbands ang magbabasa po. Samahan po ninyo ako. Sigurado ko samahan niyo po ninyo ako. Baka nag-iisa akong bumasa nito. Ha? 1, 2, ready, read. Husbands, love your wives and do not become bitter against them. 19, Tagalog. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Okay. Pag-aralan natin. The character of Christ. Ano muna yung salitang bitter? Ibig sabihin nito, wag kang magiging harsh, wag kang magiging malupit, wag kang magiging malupit sa kanila. Ano ang character na tinutukoy dito ng ating Panginoon? Ito yung area na nag-aalangan ako. Dahil sabi ko, anong character ni Lord dito? Samantalang wala namang asawa si Lord. Wala namang asawa si Jesus Christ. Pero meron pala. Meron siyang bride. Meron siyang bride. Alam niyo kung sino yung kanyang bride? Church. Church ang kanyang bride. So pwede kami ma-pick up sa kanya as a husband. Anong ginawa niya? Tinuring niya kay sarili, husband to the church. Sabi nga nun dito, husbands, love your wives just as Christ loved the church. Yung pagmamahal niya, anong ginawa ng ating Panginoon? Pagmamahal niya, mga kapatid, ay sacrificial. Sacrificial. Ibig sabihin nito, namatay siya para sa church. Hindi niya inisip yung kanyang sarili, ang inisip niya ay yung para sa church. Mga husband, tanungin ko lang po kayo. Handa po ba tayo? Pag sinabi mong ibibigay mo yung buhay mo, yun na yata yung pinakamataas, di ba? Pinakamataas na pwede natin gawin sa ating pong asawa. Na ibigay mo yung iyong buhay para sa iyong asawa. Ibig lang sabihin niya, mga kapatid, be willing to sacrifice. Maaaring sasakripisyo mo yung mga personal mo. Yung mga gusto mo, maaaring sasakripisyo mo. Pero kinakailangan para patunayan mo ang pagmamahal, ang sacrificial love sa iyong asawa. Huwag tayo katulad ng isang kwento, mga kapatid. Sabi gano'n, mayroong isang lalaki na nandiligaw sa kanyang nililigawan at ang sabi niya, lahat ng bagay ibibigay ko sa iyo. Ako'y nakahandang magsakripisyo para sa iyo. Sumagot yung babae at nakita yung tatay niya na dumarating na may gulok, bagong hasa. Bagong hasang gulok. Pagkatapos sabi, handa ka bang mamatay para sa akin? Nakita yung lalaki nakita yung tatay na may hawak na gulok. At sabing ganon, ang pag-ibig ko sa iyo ay walang kamatayan. Tumakbo yung lalaki, mga kapatid. Hindi, ang point lang po natin, mga kapatid, maging handa ka.
sa iyong asawa, na ipagtanggol ang iyong asawa, na ang ating pong asawa ay mahalin po natin sacrificially dahil yun ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. The teaching of Christ. Ano naman ang tinuturo dito ng ating Panginoon? Simple, nakita ko lang tinuturo ng ating Panginoon ay to love one another. Yung love na ibibigay mo sa iyong asawa ay magbubunga yun ng pagmamahal. Naniniwala po ba kayo doon? Love begets love. Yun eh. Maging sa science, di ba? Yung tinatawag nating force, opposite force, ibig sabihin, mga kapatid ko, ano ibinigay mo, yun ang babalik sa'yo. So kapag ang mga lalaki ay nagmahal sa kanyang asawa, balik niyan, mga kapatid, pagmamahal din po ang pagbalik niyan. Yun ang nakikita ko dito. Kaya ang tawag dito, love one another. Magmahalan kayo sa isa't isa. Tinuturo ng ating Panginoon na yung environment sa loob ng ating pong tahanan ay punuin po natin ng pagmamahalan sa isa't isa. Practical application sa mga asawang lalaki. Ito ang pang-asawang lalaki. Maintain respectful, forgiving, and understanding attitude towards your wife. Intindihin po natin. Bagamat mahirap, mahirap unawain ang mga, mahirap talaga, napakahirap pong unawain ang mga babae. Pero sikapin natin. Ako mga kapatid, 40 taon na hanggang ngayon mga kapatid. Hindi ko alam. Pinag-usapan namin to, pinag-aaralan namin to sa mga marriage encounter. Yung mga babae, more on sila, sabi natin, left brain, right brain, mga ganun ba, na meron sila pagkakumisa na sinasabi na hindi mo nagigets, hindi mo naiintindihan. Dahil iba naman yung nasa loob, iba yung emotion. Pag tinanong mo minsan ang babae, malungkot ang babae, meron ka bang dinaramdam? Ikaw naman natutulog na tulog, nagising ka, meron ka bang dinaramdam? Sasabihin sa iyo ng babae, pangkapatid, wala! Sipin mo, wala, word na wala. Pagkatapos pasigaw, nasasabihin sa iyo, talaga magtataka ka niyan. Kahit natutulog ka, magigising ka, hindi mo nang alam kung ano nangyayari. Pero still, mga kapatid, intindihin na lamang po natin. Talaga pinakasalan na po natin yan. Hindi na po natin pwede balik yan. Ako, misis ko, mga kapatid, pangangatawan ko na 40 years. Sa totoo lang, ha? May video tayo dito. Sa totoo lang po, mga kapatid, hindi ko na po talaga ito na po ang binigay ng Panginoon. Alam ko po yan. Matagal ko na pong alam yan, mga kapatid. Tsaka, mahirap na, malaki na po gastos ko. Kaya, iyan na. Another 40 years bibigyan ng Lord, okay pa rin po yan. Okay, so, ito yung practical application sa mga lalaki. Pero, wag naman natin isusurrender yung pinaka-headship natin. Head ka pa rin. Head ka pa rin, mga kapatid. Kapag surrender mo yan, mahirap yan. Kaya pag hindi lahat ng gusto na, ito payong mga lalaki pakitaasan ka ng kamay ng mga husband, pakitaasan ka ng time na natin to. Okay, pakibaba po natin. Payo ko lang, mga kapatid, wag nating ibibigay lahat ng gusto ng asawa natin. Natin ibibigay lahat ng gusto ng asawa natin. Bibigyan ko ng halimbawa. Ano ba sinabi ng asawa natin, maglaba ka na. Sumigaw ka. Hindi pwede. Pag nilakasan nila boses, kinakailangan mas mataas ang boses mo Ganyan ako Sabi, maglaba ka. Ginaganon niya ako Sasabihin ko, mga kapatid, hindi pwede! Ganun ako. Kailangan mas mataas. Bakit? Namamalansya pa ako wag natin ibibigay lahat, mga kapatid, na mapapasma ka. Ingatan din po natin yung mga sarili din po natin, mga kapatid. Mapapasma po tayo. Kidding aside, mga kapatid, ang turo sa atin ng ating pong Panginoon, mahalin po natin ating pong asawa. Ang i-emulate natin, ang tutularan natin ay yung pagmamahal ng ating Panginoong Jesus sa kanyang banal na iglesia, sa atin po, mga kapatid. Sacrificial kind of love. Tingnan po natin ang pangalawa. Ito naman, the supremacy of Christ in parenting, pagiging mga magulang. Sa sa mga lesson tungkol sa parenting, ang FCC po, maraming mga lesson po ang we teach sa parenting, how to raise a child. Marami po kami mga lesson dyan na pwede po nating makuha.
Okay. Sa parenting, palagi namin sinasabi, walang school for parents eh. Di ba? Wala nang, naging parent ako, naging magulang ako, hindi ako pumasok sa anumang paaralan. Ang nakita ko lang kung paano ako pinalaki ng aking mga magulang, ganun din naman ang tinuro ko sa aking pong mga anak. Pero ang Diyos, meron pong sinasabi, una, instruction to children. Ano naman ang instruction to children? Lahat ng mga anak na nandirito, na wala pang asawa, mga kapatid, sabay-sabay po nating basahin ang instruction to children sa verse 20. 1, 2, ready, read. Tingnan ninyo ha, mga kapatid ha, children, again, command po ito ha, obey your parents in everything for this pleases the Lord. Ito'y nakalulugod sa ating Panginoon. Bakit kaya nakalulugod ito sa ating Panginoon? Balikan natin yung 10 Commandments. Balikan natin ang 10 utos. Ang 10 utos, kung i-divide mo, merong utos patungkol sa Diyos. God, 4 po yan hanggang sa Sabat. Pagdating naman sa kanan, yun naman po ang law tungkol naman sa relationship mo sa iyong kapwa. Pansinin ninyo mga kapatid, ang pang-5 utos. Honor your father and your mother. Ano ang point natin? Pagkatapos sa kasusunod, yung relationship mo sa kapwa mo, kung paano mo itatrato ang iyong kapwa. 10 utos po yan. Bakit? Intentionally inuna ng ating Panginoon in relationship sa iyong kapwa, yung pang-5 tungkol sa parents, tungkol sa mga magulang. Tingnan natin. Ako tingin ko, sapagkat sa loob ng tahanan, mga kapatid, doon dapat matuto ang mga anak kung paano niya itatrato ang kanya pong kapwa. At once na tama ang trato niya sa kanyang mga magulang, magiging tama ang trato niya sa kanyang kapwa. Yun ang tingin ko. Itong linggong ito, may pinakinggan kami na isang devotion kay Pastor Rick Warren at Finding the Love of Your Life sa mga nakikinig ng Hope for You. Alam ko na pakinggan nyo rin po ito. At ang sabi niya ay ganito, na hindi namin malilimutan. Kinonfirm ko kay Fe kahapon. Itong sinabi ni Pastor Rick Warren. Ang sabi niya, kapag ka naghahanap ka na mapapangasawa, ikaw lalaki, naghahanap ka babae, or vice versa, titingnan mo kung paano niya itrato ang kanyang mga magulang. Tingnan mo kung paano niya itrato ang kanyang mga magulang. Kinakailangan may respeto siya sa kanyang mga magulang. Kapag ka ang nakuha mong lalaki o babae ay hindi nire-respeto ang kanyang mga magulang, mga kapatid, mag-isip-isip ka. Mag-isip-isip ka. Magsasama kayo yung reflection ng hindi niya pagrespeto sa kanyang mga magulang, aanihin mo rin yan. Yun ang ano. Yun ang tingin eh. Mangyayari po yan eh. So ano ang point natin dito? Ang point natin dito, mga kapatid, irespeto ng mga anak ang kanila pong mga magulang. Dapat matutong i-honor ng mga anak ang kanila pong mga magulang. Pastor, hindi Kristiyano. So what? Hindi Kristiyano. Wag lamang, mga kapatid, na tawag namin ay ang babiolate ay yung law na ng ating Panginoon. Ibang usapan na po yan. Tingnan po natin, the character of Christ. Ano kaya si Jesus bilang bata, bilang anak? Masunurin kaya ang ating Panginoon? 3 talata sa Biblia. Marami po yan, 3 lang ang kinuha ko. 3 talata sa Biblia. Sa Luke, makikita natin yan, chapter 251. Tingnan natin, sa John chapter 8, 28 to 39. Ano ang ginawa niya sa Father? Sinunod niya. Sabi ng ating Panginoon, I do whatever pleases to my Father. Ganun si Jesus Christ. Bilang anak, ha? Bilang anak. Pagdating sa John chapter 19, 25 to 29, sa cross. Ano yung isang wika niya sa ating, sa 7 wika sa ating Panginoon? Ibinilin niya yung kanyang nanay. Si Mary, bakit niya ibinilin si Mary, mga kapatid? Magiging balo na yun eh. Wala na magte-take sa kanila. Pastor, marami siyang kapatid. Sinigurado niya na yung kanyang nanay ay magiging maayos ang buhay. Kaya ibinili niya sa kanyang pinakamalapit na alagad, si John. So anong point? Ang ating Panginoon Kristo mamamatay na lang, iniisip ang nanay niya. Iniisip ang magulang niya. Mga anak, itong pakiusap lang po namin sa inyo. Irespeto, i-honor po natin ang ating po mga magulang. At ako'y naniniwala na kung paano po natin itrato ang ating pong mga magulang, ganun tayo itatrato naman ng ating mga anak. Ganun naman tayo itatrato ng ating mga anak. So kinakailangan maging tama po. Kaya kung kayo ay mayroong mga magulang
nabuhay pa. Pakitaas lang ang kanang kamay ng mga may magulang na buhay pa. Pakitaas lang, mga buhay pa. Pakita nyo ang pagmamahal. Pakita nyo ang pag-honor. Pakita po ninyo. Sabihin nyo na I love you sa kanila. Ako hindi ko na masasabi. Wala na ako mga magulang. Pero kayo may chance pa. May pagkakataon pa. Habang buhay ang inyong mga magulang, ipakita nyo sa kanila ang pag-honor, pagrespeto sa ating po mga kanya-kanyang mga magulang. Wag, hindi yung happy birthday in heaven, pagkatapos na nabubuhay pa, hindi mo binati, hindi mo pinuntahan, hindi mo dinalaw ang mga magulang mo. Pagkatapos niya, yung wala na. Happy birthday in heaven. Ewan ko, hindi ko magets. Habang buhay pa, habang binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating pong Panginoon, i-honor po natin ang ating mga magulang. Tingnan niyo si Jesus Christ, ha? Then he returned to Nazareth. 12 years old siya nito. 12 years old. Then he returned to Nazareth with them and was obedient to them. Tingnan niyo, ha? Incarnate God. Incarnate God. 12 years old. Ano ginawa ni Jesus Christ? And be obedient to them. Naging masunurin ng ating Panginoon. Tingin ko si Jesus Christ, naging mabait na bata. Naging mabait na bata. Tingin ko si Jesus Christ, hindi nangupit. Alam niyo, meron po bang nakaranas nung nakasabit ang pantalon ng tatay mo, tapos hindi naman maano yun hindi naman mahalata ako sa 10 piso, pambili ng laruan, pambili ng candy. Meron po bang nakaranas ng gano'n? Meron ba? Ako nakaranas noon naranasan ko yon bilang anak. Naranasan ko po yon bilang anak. Napatawad na naman ako ng ating Panginoon. Naranasan ko po yan bilang anak at nangupit ako sa aking tatay. At naranasan ko rin yan bilang tatay, mga kapatid. Hindi ko na po babanggitin kung sino, pero naranasan ko yan Okay, bilang ko kasi pera ko The teaching of Christ. The teaching of Christ. Hindi ko lang malaman nga pala kung sino kumuha. Kasi hindi lang naman mga anak ka nandoon, di ba? Okay, the teaching of Christ tayo. Teachings naman. Tungkol naman sa turo. Wala tayong pinariringgan dito. The teaching of Christ naman po tayo. Ito, malinaw, Ito yung sinabi ng ating Panginoon sa mga Pariseo, na wag niyong invalidate ang utos ng ating Panginoon to honor your parents because of your traditions. Paki-review na lamang po natin. Okay. Practical applications po natin. Practical applications po natin. Extending our support and help to our parents in their needs. Self-explanatory ako. Isang bagay na pinagpapasalamat ko sa ating Panginoon. Meron akong 4 na anak na hanggang ngayon ay papakita ng suporta. Hindi lamang physically, morally, sa ministry, sa support, maging sa financial, mga kapatid, ay nagbibigay ng support. Kung alam ko lang na gano'n, sana dinamihan ko anak. Okay, tingnan natin ngayon. Okay, tingnan natin. Letter B tayo ngayon, kapatid. Tungkol sa parenting naman. Instruction to parents po tayo. Instruction to parents. Ano naman ang sabi rito? Lahat ng parents, sabay-sabay po tayo. Kasama ko doon. 1, 2, ready, read. Fathers, do not embitter your children or they will become discouraged. Ano ibig sabihin ng embitter? Ibig sabihin nito, antagonize, provoke, aggravate, o pagalitan ng labis sa wikang Tagalog, Para bang ang nangyari sa anak natin ay sobrang galit natin, na discourage na siya, na down na siyang mabuti, sabihin natin nawala na siya ng tiwala sa kanyang sarili. Wag po natin gagawin 'yon sa ating mga anak. Payo lang sa mga tatay, sa mga magulang na nandirito. Wag mong pagagalitan ang mga anak mo na sabihin natin gagawa ka ng isang action dahil sa, alam yung galit. Pagka galit ka, mga kapatid, marami kang pwedeng magawa na mali. Technically, lahat ng gagawin mo mali, lahat ng sasabihin mo mali. Pagbunga ng galit ang iyong magiging action. Ito yung instruction namin sa parenting. Kapag ka ikaw ay galit, yung spanky, wag mong hahawakan ng spanky na galit ka. Dahil ang tendency niya, mga kapatid, kahit saan tamaan po yan. Masisira lang po ang bata. Mapipirwisyo lang po ang bata. Wag po nating gagawin yan sa ating pong mga anak. Ang ating pong mga anak, sa tahanan po natin, nagkikreate po tayo ng mga memories. Nagkikreate po tayo ng mga memories. Kapag ka sa loob ng ating tahanan,
nagalit ka sa mga anak mo, na-discourage siya, meron kang ginawang isang bagay na hindi niya, sabihin natin, hindi gusto, parang ganun. Alam niyo mga kapatid, tingin ko, babaunin ng bata yon hanggang future niya. Hanggang future na. Nakalibing ka na, naaalala niya pa yon. Nakalibing ka na. Totoo po yun, mga kapatid. So ano dapat natin gawin? Ang dapat nakalagay dito, maging mahinahon tayo. Hindi naman sa hindi tutuwid maging mahinahon po tayo sa pagtutuwid sa mga bata. Ang tawag po namin dito, godly discipline. Godly discipline. Train up a child in the way that he should go. Para paglaki niya, ay hindi niya ito hihiwalayan. So, bakit? Sapagkat, turuan mo ang bata sa dapat niyang lakaran. Ibig sabihin nun, mga kapatid, nilakaran ko na yan, anak. Tuturo ko sa iyo yan. Hindi ko gusto na maperwisyo ka. Hindi ko gusto na mapahama ka. Yun ang dahilan. Yun ang dahilan kung bakit mo ginagawa ang pagtutuwid sa iyong mga anak. Ang karakter ng ating Panginoong Jesucristo, nagalit ang ating Panginoong Jesucristo, bakit hindi? Pero yung pagtutuwid niya, yung galit niya, ay nais niya lang, mga kapatid, kapahayagan ng pagmamahal. Kapahayagan na gusto niyang ituwid yung pong isang makasalanan. Ganito din dapat ang kuhanin natin, ang gayahin natin sa ating pong Panginoon. The character of Christ. Galit ka sa ginawa, gusto mo siyang ituwid dahil mahal mo siya. Dahil mahal mo ang iyong anak. Sa teachings of Christ, meron po ako nakitang 3 sa turo ng ating Panginoon. Basahin nyo na lamang po. Nasa sermon notes nyo naman po ang inyong pong ang mga talata pong yan. How God as a loving Father provides discipline, setting an example for earthly parents. Sa Luke chapter 15 naman po, mga kapatid, the parable of the prodigal son. Pinakita po yung magulang. Nagkamali ang anak. Pero nung bumalik, anak, welcome. Welcome. Nagkamali ka eh. Ngayon bumabalik, nakahanda magpatuwid. Welcome po natin, with compassion. Mahalin po natin yan. Mark chapter 10, 13 to 16. Sa mga bata, turo ng ating Panginoon, hayaan yung lumapit sa akin ang mga bata. Practical application sa Proverbs, katulad ng binanggit ko kanina, ituwid natin ang mga daan ng mga bata sapagkat nagkikreate tayo ng magandang future sa ating po mga anak. Kung ano po yung naranasan po natin, sabihin po natin sa kanila. Ituwid natin sila sa maayos na paraan. Ito po yung atin pong summary. Meron naman pa tayong 5 minutes, mga kapatid. Hindi ko alam kung ano pinagdadaanan ng iyong mga pamilya, ng iyong mga sambahayan. Tayo tayong lahat, mga kapatid. Tayo tayo. Kuha lang kayo ng maring isang pamilya o isang kapartner, tapos sabihin mo, how can I pray for your family today? Magkaroon po tayo ng prayer huddle sa oras na ito. Sige po, yung hindi po natin kakilala, Sige po, how can I pray for your family today? Paano ko ipapanalangin? Maikling panalangin lang. Sige po, maganda yan, nagdadalangin ng tayo sa isa't isa. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa pamilya na ibinigay mo sa amin.
Salamat sa mga magulang. Salamat sa anak. Salamat sa kabiyak na binigay mo sa amin. Hindi ka po nagkamali sa lahat ng bagay na inaalaw mo mangyari sa buhay namin. Sa mga oras na ito, Panginoon, kung kami man po ay nagkamali sa mga roles and responsibility namin na dapat gawin bilang asawa, bilang magulang, bilang anak, humihingi po kami ng tawad sa iyo. Bigyan mo po kami ng pagkakataon para maituwid ito. Hayaan mo po, Panginoon, na maranasan sa loob ng aming pamilya na ikaw ang superior, Panginoon, na ikaw ang head. Ikaw ang dapat mag-reflect, Panginoon, sa amin bilang ama, bilang parents, bilang husband, sa mga babae bilang wives, bilang magulang, Panginoon, at sa mga anak naman, Panginoon, bilang mga anak. Dalangin lamang po namin, Panginoon, anuman ang ginagawa ng kaaway ngayon para sirain ang ilang pamilya na nandirito, O God, wala pong karapatan yan, O God. Sa pangalan ni Jesus, nire-renounce po namin, Panginoon. Alam po namin, ang kalaban namin ay hindi po kami sa isa't isa. Ang kalaban po namin ay gawa ng dyablo. Kaya sa oras na ito, Panginoon, sa pamamagitan ng authority na binigay mo sa amin, kinakalagan ngayon namin, Panginoon, at pinalalaya ang anumang bandage na nilagay ng kaaway sa aming pong pamilya. Kung ito man ay bitterness, kung ito man ay unforgiveness, kung ito man ay pananakit, Panginoon, o anuman, Panginoon, ang nilagay ng kaaway sa aming pong pamilya, winawasak namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. At nag-speak po kami ng blessing, O God. Nag-speak po kami ng joy. Nag-speak po kami ng peace, ng salvation, Panginoon. Nag-speak po kami, Panginoon, na magre-reflect ang kalwalhatian ng aming Panginoong Jesucristo sa aming sambahayan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. God bless us all, mga kapatid. Praise the Lord. Maraming salamat po, Pastor Benji, sa napaka-malaman na mensahe. Supremacy of Christ demonstrated in our home. Papurihan pa rin po natin ang ating Panginoon. Patuloy po natin siyang papurihan. Meron pa pong idinagdag na isang bisita sa atin. Makitayo lang po si Roxanne Tamparong. Ayan. Invited po siya ni Mira. Meron pa po ba tayong guest na nandito ngayon sa ating kalagitnaan na hindi pa po natawag or na isulat ng ating mga ushers? Maaari din po kayong tumayo. Pwede ho ba kayong tumayo, kapatid? Ano pong pangalan? Mary Grace. Palakpakan din po natin si Sis Mary Grace. Salamat po sa mga kapatid, sa mga kapatid na nag-invite at dun po sa mga bisita namin, maraming salamat po sa inyong pagdalo. Muli po para po sa special CGM, after worship service, conference room, second floor. Dun po sa mga gusto pang humabol para po sa t-shirt, para po sa ating deadline ng first batch. Dahil bukas po ay deadline na ng ating first batch dun sa t-shirt ng 40th anniversary natin. Pwede pa po kayong humabol. Mag-ask lang po kayo sa mga BS leaders po natin. Please rise for our doxology. May I call the ushers please to come forward? Wala pa pa? May I call the usher to please come forward? In Exodus 35:5, it says, "From what you have, take an offering for the Lord. Everyone who is willing is to bring the Lord an offering of gold, silver, and bronze." Praise the Lord for His word, and let us continue to worship. Let us continue to give the tithes and offering.
Please rise for our doxology. Praise God. Manalangin po tayo. Diyos naming Ama, tanggapin mo ang aming mga tithes and offerings. Salamat Ama sa mga kapatiran na pinaghandaang ipagkaloob ang aming nalikom na halaga. Pakalinisin mo ito at basbasan upang magamit sa iyong ikalalawak ng gawain. Tinataas po namin ito sa iyong banal na trono. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Thank you, Lord. Sandali po tayong maupo para i-welcome ulit natin mga bisita natin. Ano mga pangalan ng mga panauhin natin? Dami yun. Si Kemlyn, Jasmine, si Donna, si Snarlane, si Wilma, Ricardo, Lourdes, Roxanne, Mary Grace. 9. Pakita nyo lang po yung mga bisita po natin, yung mga binanggit ko yung pangalan. Salamat sa iyo. Salamat po. Salamat. Meron kayo. Salamat ha. Salamat sa iyong pagdalo. At on behalf ng Filipino Christian Church, nais ko kayong welcome sa ating pong gawain. Hindi aksidente kung bakit nandirito kayo. Pagpe-pray lang po namin kayo. Panalangin lang po natin ang ating po mga kaibigan at kapatid na dinala ng ating Panginoon. Paki-extend lang natin ang ating mga kamay sa ating mga kaibigan at kapatid. Panginoon, salamat po sa pagkat nagdala ka ng siyam na panauhin. Si Kemlyn, si Jasmine, si Donna, si Snarlane, si Wilma, si Ricardo, si Lourdes, si Roxanne, si Mary Grace. Hindi po aksidente kung bakit nandirito sila. Alam namin, Panginoon, meron kang purpose. I-accomplish mo ngayon ang layunin ito, aming Diyos. Nawa, Panginoon, ang mga salita mo na kanilang napakinggan ay naisin pa nila, Panginoon, na makapakinig pa ng marami pang aral na nagmumula sa iyo. Pakita mo rin sa kanila na mayroong Diyos na handang tumugon sa aming pangangailangan. Isang Diyos na mapagmahal, isang Diyos na namatay para sa amin. Pakita mo sa kanila, Panginoon, anumang suliranin pwede naming dalhin sa iyo. At pwede kaming makatiyak, Panginoon, na pagdating namin sa kabilang buhay, aming Diyos, magkakasama-sama kami sa pagpupuri at pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Nag-speak po kami ng blessing sa aming po mga kapatid na ito, aming Ama. At maraming salamat sapagkat dinala mo sila rito sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat ng marami. May lalapit na mga ushers sa inyo. Sama lang kayo sa ating ushers. Bibigyan namin kayo ng Biblia at nais namin kayong patuloy na makilala pa. Mga celebrants po tayo. May mga celebrants. Mga August 4. August 4 to 10, ha? August 4 to 10 lang, mga kapatid. Lapit dito, yung may birthday lang ng August 4 to 10. Yung 24, wag muna. Yung 4 to 10 lang. August 4 to 10 lang. Yan. Mga member to, mga head ng mga ministry. Meron pa po ba? August 4 to 10? Mga celebrant naman ng anniversaries. Mga sumapit sa kanilang kaarawan. Meron ba? Okay, wala. Pag-pray lang natin ang ating mga kapatid. Dito kayo sa harapan. Hanggang dito lang talsik ng laway ko. Kaya, okay, safe kayo dyan. Paki-extend po natin ang ating mga kamay sa ating mga kapatid. Panginoon, marami pong salamat sa iyo sa araw na ito, sa aming mga kapatid na sumapit sa kanilang kaarawan. Salamat sa buhay, salamat sa kalakasan. Sa loob ng isang taon ng kanilang buhay, nagdaang taon, hindi mo sila pinabayaan, hindi ka nagkulang sa kanila. Hindi ka patapos sa kanila, Panginoon. Nais mo palang silang i-mold into your likeness. Salamat sapagkat sa lahat ng kanilang pinagdaanan, maaaring karamdaman, maaaring pangangailangan, challenges, Panginoon, nandun ka, hindi mo sila iniwanan, hindi mo sila pinabayaan. At sa mga susunod pang taon, Panginoon, ay dadagdag mo po, Panginoon, sa kanila. Makikita po namin ang patuloy na paglago nila sa pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, sapagkat ibinigay nila ang buhay nila sa iyo
at sila ngayon ay nagdilingkod sa iyo sa ministry ng FCC. Patuloy mong igawad ang iyong bendisyon at pagpapala, Panginoon, na dapat tanggapin ng mga anak na sumasampalataya sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Happy birthday sa inyo. God bless. Sa pagkakataon din pong ito, meron po tayong ipapanalangin. Send off. Hindi naman dahil sa uuwi na sa Pilipinas at mamimirmihan, kundi nais nating i-commend sa ating Panginoong Diyos ang kanyang adhikain na i-represent ang Abu Dhabi, UAE Abu Dhabi, sa gaganaping mutya ng Pilipinas. Isang member ng ating pong Counterflow Youth ang uuwi sa Pilipinas para i-represent ang atin pong UAE, ang Abu Dhabi, para sa gaganaping mutya ng Pilipinas. Si Angelo, member po siya. Siya po yung nagpaawit kanina. Dalangin po natin ang protection, guidance. Dalawa po sila. Isa si Julie magre-represent naman ng Dubai, at sa Abu Dhabi naman po ay siya po ang magre-represent. Panalangin po natin. Paki-extend lang po natin ang kamay natin. Panginoon, salamat po sa opportunity na binigay mo kay Angelo para i-represent ang Pilipinas, Abu Dhabi, para sa gaganaping mutya ng Pilipinas. Kino-commend ngayon namin siya sa iyong pag-iingat, sa iyong pagpapala. Panginoon, may mga pangarap siya. At kung ito'y, Panginoon, sang-ayon sa iyong banal na kalooban, dalangin po namin, Panginoon, ito po ay pagkakaloob mo po, Panginoon, sa Kanya. Ang pag-iingat, Panginoon, sa lugar na Kanyang pupuntahan, even, Panginoon, yung mga other contestants, dinudulog din po namin sa iyo. Samahan mo. Nawa, Panginoon, maging maayos ang gaganaping competition at makita talaga, Panginoon, kung sino po yung hihirangin na mutya ng Pilipinas sa Grand Finals, O God. Nawa, Panginoon, maging sa mga preparations na Kanyang gagawin, iingatan mo siya sa talent na i-exhibit niya, Panginoon, na ipamamalas niya, Panginoon. Nawa, sa anumang gagawin niya, Panginoon, maging sa contest na ito, mag-glorify ang iyong dakilang pangalan. Maluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Ito, Panginoon, ang maging platform ni Angelo, Panginoon, para itaas ang iyong dakilang pangalan, para luwalhatiin ka, Panginoon, sa harapan ng mga tao. At nagtitiwala kami, Panginoon, gagabayan mo siya at papatnubayan sa kanyang mga adhikain sa pagsali, Panginoon, sa competition na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming dalangin. Amen. God bless you. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Aming Ama, sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pasasalamat. Salamat, Panginoon, sapagkat walang nasayang sa mga oras namin na in-spend sa presensya mo. Salamat, Panginoon, sapagkat binusog mo kami. Hayaan mo naman, Panginoon, maging daluyan kami na iyong pagpapala. Ang mga natanggap po namin pagpapala ngayon, ibahagi po namin sa iba. At maging mga salita mo, Panginoon, ay amin pong maipamuhay. Hawakan mo ang aking mga kamay upang sa pamagitan ng pagtataas ng aking pong mga kamay, padaluyin mo ang spirito ng pagpapala. Ilahad po natin ang ating mga kamay, tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. God bless us all, mga kapatid. See you next Saturday.